Yun, so panibagong video tayo. Welcome po sa ating panibagong video. Ngayon po, titignan natin yung ating SRN 6 kilowatt. Bakit nga ba usually marami ako nababasa at nakikita sa comment section na kahit na once na maion natin yung grid ay kukuha siya ng power sa grid sa halip na sa battery. Kagaya nito, no? Nakikita natin. As of now, meron pa tayong 89%. Nakaparallel kasi yung battery ng aking ito. Yan. So ngayon meron tayong 89%. So ganun, bakit ganun? Sa halip na kumuha siya ng power or ng oo, tama. Sa halip na kumuha siya ng power sa battery ay sa grid siya kumukuha. Meron lang mali sa setting na default dito sa ating SRNE 6 kilowatt. So ang babaguhin lang natin is yung ating battery management. Ganyan. So usually guys pakita ko ulit. So dito tayo sa home, punta tayo ng setting, battery setup, battery management. Yun, nag-refresh siya. Ito kasi yung kanyang battery voltage stop discharge in hybrid mode. Napakataas niyan. Ang naka-default yan dyan ay 56.8 ata. So yun yung full charge. Diba? Full charge. So ngayon, bababaan mo yun siya. Kung ano yung naset mo sa pinakaunang line na yan. Katulad yan, 52. Alam ko, sinet ko yan siya sa may around 30%. Yung 52 volts na yan. Parang 30% yan siya. So, saka lang siya kukuha ng power sa grid. Kahit na naka-on yung grid natin. Naka-on po yung grid natin nakikita nyo na. Frequency 60. Voltage niya is 2.27.9. Naglalaro yung grid natin Hindi siya stable sa kuryente. Inon mo kasi ang grid nito, kadalasan talaga ang nangyayari yan is kakain siya ng grid sa halip na sa battery. Yun lang naman guys. Pakita ko na rin sa inyo. Wala tong CT. Hindi nakakonik yung kanyang CT port na tinatawag. Yun yung nagre-read ng amperahe or wattage use ng galing sa grid papunta dito sa inverter. Hindi ko na siya ginamit, no? So yun lang. Makikita nyo naman guys na ang usage natin, ang current natin ay galing sa battery papunta ng ating UPS mode. Pero naka-open yung grid natin diba? Kasi usually pag open mo nito, pag open mo ng grid, kahit low-bat ka na or kahit 70% pa yung battery mo, hindi niya kukunin yung charge ng battery. Ang kukunin niya ay yung grid. Yun lang. Kaya babaguhin mo talaga yan dito. Bababaan mo lang yan. Yung 52% kasi yan, parang 30%. So, pag umabot yan siya ng 30%, saka lang siya kukuha ng kuryente sa grid. Tapos, magahinto siya ng battery. So, hindi siya magta-charge kasi mababa din yung sa setting ng kanyang charger. Ibig sabihin nun, magta-charge lang siya sa solar. Sa ating PV pag umaga. Yun lang guys.